Okay, so ito yung hearing sa Senado kahapon. Pansinin niyo ha, etong si Congressman Abante, ito yung sinasabi niya. Not from us, but from the proper agencies. Thank you, Chairman. Thank you, Congressman. Kaya Ayan, yan na siya. iniiling ko lang na huwag niyong babanggitin ng ICC dito. Huwag niyong babanggitin. Huwag. Okay? Sapagkat wala kaming pakialam sa ICC. At hindi namin nahayaan na pakialaman kami ng ICC. We are a sovereign country. Okay? Hindi ko isusuko ang pagkasoberano ng House na ito sa ICC. Hindi po bansa ang ICC. Alright, investigative body ng UN ang ICC. Tayo po ay bansa. Okay. So, yung sinasabi rito ni Chairman Ben Abante, no, na hindi raw niya isusuko, wala raw siyang pakialam o yung committee na yan, wala silang pakialam sa ICC, mga ganyan. Alam niyo, ikinagulat namin yan kahapon kasi sabi namin, bakit ba ka naghihiring? Para saan ito? 'Di ba? Yun ang pinagtatakahan namin eh. Buti may nakapagbanggit kanina, ba tayo implicate si Digong? Yun rin ho napansin namin kahapon nga. Bakit biglang pagkatapos magsalita ng tatlong nanay ng mga biktima ng EGK ni Digong, ganyan lang sinasabi niya. Yes, that's correct. Gusto mag-grandstanding. Ang problema, false information. Unang-una, wala ka na... Ang hinihingi po ng magulang dito kasi ay tawag dito, ugnayan sila or makipag-cooperate. Total may utos naman ang Korte Suprema, di ba? Noong July 2021 pa. Na ang sinasabi roon, kahit na tayo po ay kumalas na sa ICC, nananatili pa rin ang ating obligasyon na makipag-cooperate sa mga nasimula ng ICC na mga proceedings. Now, yun nga ang prayer ng mga magulang dyan na sana itong committee na to ay makipag-cooperate, makipag-ugnayan, no, makipagtulungan, ganun lang, sa ICC. Aba, yung reaction niya, nakakatawa na nakakainis. Natatawa ko kasi bakit ganun na may soberanya na hindi ko isusuko ang soberanya ng House sa ICC, hindi yan isang bansa. Alam nyo, yan ho mga ganyang katawiran, yan po ay katawiran na galing po sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Kulang na nga lang banggitin niya kahapon, ang ICC, pumupunta yan sa mga bansang maliliit, gaya sa Africa, kung saan walang established government, judicial system, mga ganun-ganon. Kaya ang tanong ko nga dyan, bakit ang mga malalaking bansa, malalakas ang ekonomiya, 'di ba, established, maganda ang justice system nila, mababa ang crime rate, miyembro ng ICC? France, Japan, 'di ba? Yung ibang mga European countries, dito sa ASEAN, 'di ba? China, Russia, US, yan ang mga hindi member ng ICC. 'Di ba? Kaya malaking kalokohan sinasabi nila na hindi isusuko dahil unang-una, wala kang kailangang isuko, hindi kailangang isaalang-alang. Hinihingi naman kasi ng mga magulang na sana makipagtulungan sila. Sana sinabi na lang niya diyan ay hindi ho bale. Kaya nga po tayo nagdidinig po ng mga usapin dito ng mga nangyari, pinakikinggan namin, para makatulong sa ICC. Alam niyo, napansin ko kahapon, yung investigation niya, ginagawa niya lamang po para makumbinse ang pamilya ng mga nabiktima ng EGK ni Digong na kanyang war on drugs na magdemanda na lamang dito sa Pilipinas. And thereby, makakalusot po sa aresto ng ICC etong si dating Pangulong Duterte. Bakit kanyo? Kasi meron hong principle ang ICC na tinatawag na complementarity. Yung principle of complementarity, napakasimple lang. Kapag nakita ng ICC na itong mga akusado sa kanila ay iniimbestigahan at ibig sabihin piniprosecute na rito sa Pilipinas, nililitis na yung kaso, ay ipauubaya nila ang jurisdiction sa
local courts. Hindi ba't binabalita na magkakaroon na ng sabi ni dating Senator Trillanes na i-release na baka nga late June dumating na yung warrant of arrest ni Duterte. Tapos very timely meron silang ganitong klaseng pagdinig. Hopefully, no? Mapansin din po ito, itong napunan natin, mapansin din ito ni Speaker Martin Romualdez. Kasi lumilitaw sa pagkakaintindi ko bilang chairperson siya, ganyan yung kanyang saloobin. Para saan ang lahat ng ito? Ang sinasabi niya, wag na kayong mag-rally sa labas kasi walang patutunguhan ng rally ninyo. Nag-rally na kayo noon. Wala namang narating. Pero totoo, merong narating. 'Di ba? Naka-capture ng international attention yung EGK rally nila. Now, ang ginagawa po niya rito, gusto niya, ulitin ko lang, mahikayat ang mga magulang dito na yung magulang, yung mga kapamilya, asawa, yung mga naiwan ay dito na magsampa ng demanda sa Pilipinas. Yun. At napakalakas pa rin naman po ng impluwensya ni Tatay Digong. Alam niyo ba kung ano naging sa response ng mga magulang diyan? Preferred pa din daw nila sa ICC magsampa ng demanda. Kasi isipin nyo na lang mga kapatid, hinihingi nila makipagtulungan kayo. Tapos i-encourage niya, dito nyo nasampahan, dito nyo na demandahin. Tapos anti-ICC siya. Di bias si congressman. Di ba? Hindi tama. Kung hindi niya gusto ang ICC, dapat quiet na lang siya. Hindi yung sasabihan niya pa yung mga tao na pakiusap lang, wag nang babanggitin dito ang ICC. Dito ako nairita eh. Congressman, kaya nga po iniiling ko lang na huwag niyong babanggitin ng ICC dito. Huwag niyong banggitin. Si Conti. Napatingin ng ganun si Conti sa kanya eh. Ako rin nagulat ako eh. Huwag. Wag. Okay? Sapagkat wala kaming pakialam sa ICC. See? At hindi namin nahayaan na pakialaman kami ng ICC. Hindi nga naman nakikialam ang ICC. Hindi nakikialam sa kanila. Hindi makikialam sa kanila ang ICC. Hindi sila didiktahan. We are a sovereign country. We are a sovereign country. Okay? Hindi ko isusuko ang pagkasoberano ng House Hindi na nahiya, no? Abogado yung mga kaharap niya dyan, no? Attorney Conti. na ito sa ICC. Ganyan ang tono ho kasi mag-e-election na eh. Di ba? Kung, alam nyo, if I am a congressman, to be honest with you, sabihin man natin na ang natutunan ng aking mga kadistrito sa Distrito 4 ng Quezon City ay kapareho ng sinasabi nito ni Congressman Abante, iko-correct ko yan. Magkakandak ako ng public information dissemination talaga na ano ba ang ICC, gagawin kong matalino yung mga kadistrito ko. Hindi kung ano yung kabubuhan na kanilang natutunan noong panahon ng mga Duterte, mga paliwanag naming mga lukulukong vlogger noon. Kakairita po tayo na. Ganun ang tingin ko sa sarili ko noon. Kung i-ano ko sa ngayon. At hanggang ngayon, yung mga naiwan na mga Digonians na natili sa kanya, ganun pa rin. Kaya nga wala sa kanilang nakakaribat doon sa sinasabi na liliwanag ko eh. Tungkol dyan sa ICC. Diba? Puro lang sila kantsaw na kung di pa ako naligo. Badong, naligo na ako. Ikaw na lang ang kulang. Kailan ba huli? Na naligo ka. Wag puro kape. Diba? Ang yung buhay ito. Ang ginagawa lang rito, going back, ginagawa lang rito ni Abante, pa-cute dun sa kanyang mga constituents na ganyan din, sinasabayan niya lang kung ano yung tumanim sa isipan. Alam ko na nasa isipan nito ni Attorney Conti na bias ito. Buti na lamang po nandyan si Dan Fernandez kahapon at nilinaw na alam nyo ho, wala naman pong sa amin dito, hindi naman yan nirebat ito totally. Kung hindi, kumbaga segue tapos sabay paliwanag na kung ang ICC naman po ay kukunin yung aming minutes dito sa pagdinig, pwede ho nilang makuha because this is a public records. Ganon.
Yun. Pero yung sinasabi na hindi kami madidiktahan, hindi po talaga kami madidiktahan at hindi kami magpapadikta. Maganda yung paliwanag ni Dan Fernandez. 'Di ba? Talagang kay Dan Fernandez, makikita mo na sabihin natin na tama ang posisyon. Hindi katulad rito kay Abante na ang kanyang posisyon is pang sarili lang. And he was claiming actually na sa pamamagitan po ng Human Rights Committee ay makakapagbigay sila ng hustisya, katarantaduhan po yan, Congressman. I don't care kahit magalit pa sa akin ng mga kongresista diyan sa House at makita nila ako ron. I don't fucking care. I-invite ako pumunta doon eh. So anong maobserbahan kong mali, lalabas natin. 'Di ba? Sa malaking kagaguhan na ayunan yung alam na nating mali. Hindi ko naman sinasabing ako'y matalino, magaling. Kaya lang ho, nakakainis na yung alam mo yung tama, tapos maririnig mo sa isang kongresista, mali ang sinasabi ron sa mga tao. 'Di ba? Hmm.